Magandang araw sa inyo mga kabaryo. Nangyari ito sa Quezon City, sa isang sibilisadong lugar. Alam kong may tataas ang kilay dito dahil naniniwala ang iba na hindi posibleng makita ang mga gantong nilalang sa syudad at hindi naman lingid sa ating kaalaman base na rin sa mga kwento at naririnig na makikita lang ang mga gantong nilalang sa liblib na lugar o probinsya. Pero ako, saksiyan ko mismo ng aking mga mata. Bago tayo magsimula, ako nga pala si McCoy, 34 na taong gulang sa taong kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay batay sa aking sariling karanasan. Isa sa mga totoong pangyaring hindi ko kailanman malilimutan. Nangyari po ito sa isang malapit na lumang paaralan sa aming lugar. Hindi ko nalang babanggitin ang eksaktong detalye ng lugar sa kadahilanang dito pa rin kami nakatira ng aking pamilya. Nangyari po ito way back 1999. Sa pagkakatanda ko ay bago magbakasyon mga March or April. Ako naman ay nasa elementarya sa ikatlong baitang ng panahong iyon. 9 na taong gulang na maranasan namin ito ng aking kaklase at matalik na kaibigan na si Paolo. Hindi pa uso ang gadget sa panahong ito. Makita mo ang mga kabataang naglalaro sa labas mula hapon hanggang takip silim. Uso pa nun sa aming mga kabataan maglaro tuwing gabi. Laro gaya ng agawan base, tagu-taguan, habulan, patentero at iba pa. Di namin alintana kung hinahanap na kami ng aming mga magulang dahil sa sobrang saya. Di ko na rin maalala ko ng araw iyon. Pero sigurado ako may pasok kinabukasan. Sa sumunod na araw, napagkasunduan naming magkakaibigan na sina Paulo, Jean at 3 pa naming mga kasama na sa totoo lang hindi ko na matandaan ang ibang pangalan. Ang aming plano ay magkita-kita ng alas 8:30 ng gabi sa tapat ng paaralan at magdala ng aming mga pang-ilaw tulad ng flashlight o kandila. Tinatawag nila itong ghost hunting, pero para sa akin, isa lang naman itong pagdaan sa isang madilim na kalye upang masubukan ng aming mga tapang. Ang aming gagawin ay dumaan sa isang madilim na lugar o kalye at sa dulo ay magkikita-kita upang pagkwentuhan namin ang aming mga naranasan. Ayun, kung meron man. Ang aming eskwelahan ay may 3 daanan. Sa itaas, sa may gated area, ang pangunahing pasukan ng mga estudyante. Dito ay may mga dumadaang tricycle, jeep at pribadong sasakyan. Ngunit bandang gitna nito ay madilim. Ang pangalawa naman ay sa gitnang daanan, kung saan may gate din at may malapit na playground. Dito lumalabas ang mga estudyante, kung saan sobrang dilim at napakadalang ng mga poste ng mga gumagana. Kung meron man ay pakurap-kurap o sa bungad lang. Sobrang dalang din ng mga dumadang sasakyan dito. At sa ibaba naman ay malapit sa basketball court. Dito kadalasan may mga naglalakad pang tao sa gabi. May mga poste ng ilaw dito na kulay dilaw, pero sa bandang dulo ay medyo madilim. May mga kabahayan din dito. Sa panahong ito, kapag alas 9 na ng gabi ay bihira na naglalakad sa lugar. May mga poste ng ilaw na daraanan, pero hindi lahat ay gumagana. May mga napapabalita din at kwento-kwento na nagpapakita raw ng mga multo sa aming daraanan. By the way, 2 pala sa aming mga kaibigan ang di natuloy dahil tinawag na sila ng kanilang mga magulang, kaya 4 na lang kaming natira. Dahil 4 na lang kami, napag-usapan naming hatiin sa 2 ang grupo. Sina Jean at isa pa naming kasama ay dadaan sa ibabang bahagi. Kami naman ni Paolo ay sa gitnang kalye. Dala niya ang isang maliit na flashlight habang ako naman ay kandila na sobrang liit. Nagsimula na kaming magkahiwa-hiwalay sa mga puntong iyon. Mag-alas 9 na ng gabi nang makarating kami sa bungad na daanan ng likod ng paaralan. Ramdam ko ang kaba sa mga oras na iyon. Nang makalapit kami ng bahagya, nasisilayan ko na wala ni isang poste na gumagana. Sa may bandang bungad lang. At aking napansin na sobrang dilim sa bandang gitna hanggang dulo. Sa totoo lang, search ako. Grabe ang kaba ko dahil ayaw ko talaga makakita ng multo. May iba ding kabahayan sa di kalayuan, kaso mahina ang mga ilaw na kulay dilaw.
Kinakabahan man, nagpatuloy kami sa paglalakad ni Paolo. Inisip ko sa mga oras na yun na walang magpapakita, lalo na't halos nasa gitna na kami at malapit na kami sa playground. Dito sa bandang to ay sobrang dilim. Ang mga ilaw ay matatanaw lang mula sa paaralan, pero medyo malayo, na sobrang nagpadagdag ng kaba ko. Sa pagtapat namin sa playground, may narinig kaming ingay ni Paolo. Hindi namin sigurado kung saan ito nanggagaling. Agad niya itong tinutukan ng flashlight, ngunit wala kaming nakita. Agad ko namang nilabas ang aking kandila, ngunit nang aking makapa ang aking bulsa, hindi ko pala nadala ang posporo. Lumapit siya sa akin na bahagya at binulong na, "Hindihan mo na yung kandila, pre." Tumugon naman ako at sinabi ko na, "Hindi ko nadala yung posporo." Napailing na lang ito sabay kamot sa ulo. Ang gamit pala na flashlight ni Paolo ay yung sinauna pa. Sa mga 90s dyan, alam nyo to, yung may malaking baterya, ngunit mahina ang ilaw na kulay dilaw. Biglang tumahimik ang buong paligid. Di na namin naririnig ang kani-kanina lang tunog na aming napansin. Sa pagkakataong ito, mas lalong naging kapansin-pansin ang katahimikan at lalim ng dilim sa paligid. Ang inaasahan ko sanang dumaang tricycle, wala ni isa. Hindi ko talaga alam kung trip kami ng mga oras na yon. Biglang narinig ko ang isang tunog na parang baboy nang umangasab at parang hinihingal. Lumapit ng bahagya si Paolo, papunta sa swing sa di kalayuan. Habang naglalakad siya, may nakita akong 2 pulang mga ilaw na parang Christmas light na patay sindi. May kasama pa itong tunog na parang nag-uukay. Si Paolo naman tila natikilan ng malapit na kami sa pinagmumulan ng tunog. Muli niyang inangat ang kanyang flashlight sabay tinutukan ng parte kung saan namin narinig ang ingay. Napansin namin na may isang lalaking sobrang itim. Ang mga balat nito ay parang kumikintab na parang nilagyan ng langis. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil nakasubsob ito sa lupa. Sa pagkakataong ito, nasindak ako at napatulala. Na makita ko ang mga paan nito nakaangat sa lupa, yung tipong parang nasa circus. Pero ang ulo nito ay patuloy na nakabaon sa lupa. Patuloy pa rin ang ginagawa nito at hindi kami napansin. Nakita ko na paatras si Paolo at nilapitan niya ako at bumulong, "Pre, taong grasa ata. Takbo na tayo." Mula dito ay napansin kong gumalaw na ang lalaki. Bigla itong tumingin sa aming direksyon. Dito ko na napansin ang mapupulang mata nito na parang nagliliwanag sa dilim. Nahintakutan ako sa sobrang kaba. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Tinapik ako bigla ni Paolo ng malakas at sinabing tumakbo na kami. Baka daw baliw ang lalaking iyon. At doon pa lang ako natauhan. Napakaripas ako ng takbo at walang lingon-lingon. Dumadugong-dung ang dibdib ko sa kaba. Inisip ko na baka hinahabol ako ng lalaking iyon. Sa kabutihang palad nakarating kami sa aming pinanggalingan kung saan tumambay muna kami sa tindahan. Natawa ito si Paolo at sinabi na, "Pre, malas, kala ko multo na. Yung pala taong grasa lang pala." Wala tuloy tayong maikikwento kila Jean. Bad trip. Tara na, uwi na tayo. Hindi na namin nantay sila Jean sa pagkakataong iyon. Malapit lang naman ang aming bahay dito. Ligtas naman ako nakauwi, pati na rin si Paolo. Nabukasan pumasok ako. Absent si Paolo. Iniisip ko na tinamad na naman pumasok ang kumag na yun. Agad ko siyang pinuntahan sa kanilang bahay pagkatapos ng klase. May tindahan pala sila Paolo ng tokneneng at street food sa tapat ng bahay nila. Nagtanong naman po ako sa nanay niya kung nasan si Paolo. Sabi niya may mataas daw na lagnat kagabi. Agad ko naman pinuntahan ito. Sa pagkatok ko sa kanilang bahay, pinagbuksan naman ako ng tatay niya. At nakita ko si Paolo na nakahiga sa sofa. Nadatnan ko pa si Paolo na sumusuka. Inalalayan naman ito ng kanyang ama. Agad ko naman ito kinamusta at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Sinabi naman ni Paolo na bigla na lang siya nilagnat. At kanyang ikinuwento na napapanaginipan niya ang lalaki na nakita namin kagabi. Kanya namang idinitalya sa akin ang kanya napanaginipan na ang lalaki sa kanyang panaginip ay nahabol siya. Naglalaway raw ito at nanlilisik ang mga mata.
Lahat naman ito ay alam na ng kanyang ama at ang aming lalaking nakainkwentro kagabi. Dito ko nalaman na ang tatay pala ni Paolo ay tubong Northern Samar, kung saan hindi na bago sa kanila mga ganitong mga nilalang. Nagsalita naman ang tatay ni Paolo at sinabi sa amin na hindi tao ang nakita namin kagabi. Dagdag pa nito na, "Buti nga hindi kayo kinain eh." Nagulat naman ako sa sinabi nito at tinanong siya kung bakit kami kakainin ng lalaki. Sumagot ito na, "Ang inyong nainkwentro ay hindi tao. Yun ay aswang." Napatingin ako sa tatay ni Paolo at muling sumagi sa aking isipan na makita ko ang mga mata nito na sobrang pupula. Muling nagsalita ang tatay ni Paolo at sinabi na uso sa amin ang mga ganyang aswang na nagbubungkal ng lupa katulad ng awok o kaya ng abwak. Hindi ko naman naiintindihan ang mga sinasabi ng tatay ni Paolo, lalo na wala akong ideya sa mga ito. Hindi talaga ako makapaniwala na aking mararanasan ang mga ganitong pangyayari sa syudad. Nagpatuloy ang kwento ng tatay ni Paolo at sinabi niya na nito lang gabi ay may nagpaparamdam sa kanila sa kanilang bubungan. Buti na lang ay may kaalaman sila sa ganitong klaseng mga nilalang. Agad sila naglagay ng bawang sa mga bintana at sa kanilang bubungan. Nagsaboy rin sila ng asin sa paligid. Mag-alauna na daw nang tumigil ito sa panggugulo. Lalo naman ako natakot sa sinabi ng kanyang ama at simula noon, hindi na talaga namin inulit ang paglalakad tuwing gabi. Pagpasok namin kinabukasan, agad naman namin itong kinuwento sa aming mga kaklase. May ibang naniwala at meron ding pinagtatawanan lang kami. Ang naalala ko din ay sila Jean. Pagkatapos ng klase namin na yon ay nagkita-kita kami sa tambayan. Nagtatampo ito dahil iniwan namin sila nung gabi. Meron silang ikakwento sa amin na nakakatakot, sabi niya. Sinabi nito na may nakita silang babae na palakad-lakad na nakaitim. Sinang-ayunan din naman ito ng kanyang kasama nung gabi. Dito ay nagkwento rin kami ukol sa aming nasaksihan. Habang nagkakwento kami kila Jean, kinalabutan ng mga ito dahil sa lugar daw nila ay may nagpapakitang lalaking na may makintab na balat at usap-usapan din daw na nangunguha ito ng mga bata. Mula noon, tuwing dumadaan ako sa lugar na iyon, ramdam ko pa rin ang kilabot at alaala ng itim na nilalang. Ako nga pala si Rosalie, 35 taong gulang. Ang kwento ko ay isang karanasan mula sa aking kabataan. Noong panahong iyon, ako ay nasa 2 taon ng high school. Medyo malayo ang aming eskwelahan mula sa inuupahan naming bahay. Ang bahay ay medyo tago, matatagpuan sa likod ng isang paaralan. Malaki ito. May 2 palapag at 4 na kwarto. Ang isang malawak na silid ay tinutuluyan ng 3 kasambahay na tindera sa negosyo ng aking mga magulang. Ang isa pang kwarto ay para sa 2 kapatid kong lalaki na mas bata sa akin. May isang silid para sa aming mga magulang. At ang natitirang medyo maliit na kwarto ay para sa amin ng aking ate. Kung hindi ako nagkakamali, taong 2005 ito nangyari. Galing ako noon sa eskwelahan at pagod na ako habang pauwi. Sa pagkakaalala ko, bandang 5:30 na ng hapon yun. Dahil kadalasan ganun ang oras ng uwi ko. Pakiramdam ko ay may sinat ako. Hindi na mataas ang lagnat pero ramdam ko ang panghihina ng katawan. Pagdating ko sa bahay, agad kong nilapag ang bag ko. Nakita ko si Ate Len, isa sa mga tauhan ng mama ko. Abalang nagbabalot ng mga burger na ibebenta sa eskwelahan. Labasan kasi ng mga grade 6 students noon at ayaw ng mama ko na magkulang sa paninda. Nilapitan ko siya at tinanong kung may aspilet pa. Alam mo yung gamot na parang candy? Matamis pero may mapaklang lasa at may kulay. Yun kasi madalas kong inumin kapag may lagnat ako, kahit hindi naman ganun kataas.
Agad naman siyang tumugon at sinabing dadalhin na lang niya sa kwarto ko. Nakahinga ako ng maluwag. Pag-akyat ko sa kwarto ko, pakiramdam ko'y mas lalo akong nanghina at nahilo. Hindi na ako nagpalit ng damit. Naka-uniform pa rin ako at nakamedyas pa ng mahiga. Agad akong nagkumot dahil giniginaw ako. Habang nakatulokbong ako, may narinig akong parang sumitsit. Inisip ko na baka sa likod bahay lang kasi may mga kabahayan din doon. Pinagsawalang bahala ko lang. Ngunit makalipas ang wala pang 1 minuto, muli kong narinig ang sitsit. Ngayon ay mula na sa CR na matagal na namin hindi ginagamit. Doon ko na narinig ang tunog pero pinalagpas ko ulit. Akala ko pa nga ay baka si ate lang ang nananakot. Ang hinihiga namin ay double deck na kama. Dahil sa kutob ko, agad akong umakyat at sumilip po ang andun ng ate ko. Wala. Bumalik ako sa paghinga at muling nagtalokbong. Gusto ko nang tawagin si Ate Lynn kasi ang tagal niya. Pero bago ko pa siya masigawan, muling lumakas at dumalas ang sitsit. Ngayon ay mas malapit na. Hindi naman patay ang ilaw at ang kumot ko ay manipis na puti na may disenyong bulaklak. Dahil manipis, medyo aninag ang paligid. Dito ko napansing parang may nakatayong figura sa paanan ko. Isang itim na babae. Paulit-ulit ang sitsit at sa puntong yun, sobrang takot na ang naramdaman ko. Bigla, may humawak sa paanan ko. Sa gulat ko, napasipa ako. Inisip kong baka daga lang. Pero nagulat ako nang marinig ko ang isang malamig at nakakatakot na boses na babae na pabulong na tinatawag ang pangalan ko. Sally. Sally. Kasabay ng sitsit, paulit-ulit. Nanigas ako sa takot. Hinigpitan ko ang yakap sa kumot. Gusto kong tumakbo, pero hindi ako makakilos. Takot na takot ang ako makita kung ano man yun. Muling may malamig na bagay na dumampi sa paa ko. Dito na ako napasigaw ng malakas at tinawag si Ate Lynn. Ngunit bago pa man ako matulungan, nahimatay na ako sa sobrang takot. Pagkamulat ng mata ko, may gumigising sa akin. Si Ate Lynn. Sabi niya natagalan daw siya dahil bumili pa siya ng aspilet sa labas. Tinatanong niya kung bakit ako sumigaw. Ikinuwento ko ang nakita ko. Isang babaeng itim sa paanan ng kama. Nanlaki ang mata niya at biglang sumara ng malakas ang pintuan sa may tambakan ng banyo. Agad niya akong inalalayan palabas ng kwarto. Doon kami naghintay sa sala hanggang sa may dumating. Dahil kaming dalawa lang ang tao sa bahay ng mga oras na yun. Pagdating ng mga magulang ko, agad namin kwento ni Ate Lynn ang nangyari. Medyo natakot din sila. Pero hindi pa kami pwedeng lumipat ng tirahan noon dahil may kontrata pa ang inupaan naming bahay. Kaya't nagdesisyon silang nilisin ang banyo. Itinapon ang lahat ng tambak doon at tinakpan ng tabla ang pasukan sa CR. Simula noon, hindi na kami muling nakaranas ng kababalaghan. Pero nakalipat na din pagkalipas ng 1 taon. Pero hanggang ngayon, nananatili sa isip ko ang gabing yun. Ang itim na babae na malakas mang trip. Ako nga pala si Gabriel, mas kilala sa palayaw na Gab. 28 taong gulang, isang virtual assistant sa larangan ng medical billing.
Sanay ako sa tahimik na trabaho sa loob ng bahay, headset sa tenga at sigarilyo sa kamay tuwing lunch break. Taong 2020, kasagsagan ng pandemya, na mapilitan akong lumipat sa bahay ng pamilya ng aking asawa sa Novaliches. Mahigit 10 taon na silang nangungupahan dito at ako na may bago pa lamang sa lugar, 1 taon pa lang. Ang dahilan ng paglipat ko, 7 buwang buntis ang aking asawa noon at gusto ko siyang maalalayan sa lahat ng paraan. Ang lugar naming tinitirahan ay siksikan, mga bahay na dikit-dikit, tipikal na tinatawag na informal settlers area. May gate pala ang lugar namin, may rehas, kita ang mga tao sa labas. Hindi man marangya, may sariling ganda ang katahimikan nito sa gabi. Maliban na lang kung may ingay sa bubong. Hanggang sa dumating ang gabi na yon, 1:00 na madaling araw. Tahimik ang paligid dahil may curfew. Lumabas ako para manigarilyo at magbukas ng Facebook sa aking cellphone. Habang abala ako sa panonood, isang malakas na pagbagsak ang narinig ko mula sa bubungan. Para bang may bumato ng bote, pero mas mabigat. Mas kakaiba ang tunog. Hindi ko na sana papansinin nang may narinig akong marahang paglakad sa tapat ng aming gate. Doon ko siya unang nakita. Isang matandang babae, hindi gaanong mahaba ang buhok, payat, nakasuot ng lumang duster. Nakangiti siya sa akin habang dumaraan. Sa una, inakala kong kaibigan siya ng biyanan ko o kakilala ng aking asawa. Kaya tinanguan ko rin siya bilang pagbati. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, huminto siya sa tapat ko at dahan-dahang humarap. Nakangiti pa rin siya. Ngunit sa sumunod na sandali, unti-unti niyang pinanlisikan ang kanyang mga mata. Nanlalaki ang mga mata nito na parang luluwa. Lumalim ang kanyang pisngi at tila naglabasan ng mga ugat sa kanyang mukha. Ang dating banayad ng ngiti ay naging nakakakilabot. Isang ngising puno ng pagkamanhi, ng gutom, ng kagutla-gutlang intensyon. Hindi ako nakakilos. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Nalunok ko ang usok ng sigarilyo ko sa takot. At nagsimulang manginig ang buo kong katawan. Nanigas ako sa lamig ng hangin at takot na nararamdaman. Sabay na nagtahulan ang mga aso ng kapitbahay. Doon lang ako natauhan. Lumabas si Kuya Robert, ang aming kapitbahay. Tinatanong niya ako kung sino yung tao sa labas. Itinuro ko kung saan ko nakita ang matanda dahil hindi pa din ako makapagsalita. Itinuro ko ang harapan ng gate ngunit wala siyang nakita. Doon pa lang ako nakapagsalita. Sinabi ko kay Kuya Robert na may matandang nakakatakot sa labas ng gate kanina. Nagulat ako nang kumuha ito ng itak at lumabas ng gate. Tinignan niya ang paligid at umakyat sa bandang bubungan. Ngunit wala siyang nakita. Si Kuya Robert pala ay tubong Samar ng kanyang asawa. Siguro kaya hindi ito nag-atubiling maniwala sa aking sinasabi dahil may kaalaman din ito sa mga ganoong nilalang. Kinabukasan, ikinuwento ko ang lahat kay Kuya Jimmy, ang aming landlord. Hindi ko pa man natatapos ang kwento
Bakas na sa mukha niya ang kilabot. "Gab," sabi niya. "Matagal na naming naririnig yan dito. May gumagalang matanda tuwing 10 oras ng gabi. Hindi yan basta matanda. Sabi ng mga matatanda rin rito, aswang daw yan. Lalo na't may buntis sa bahay nyo." Pinag-ingat ako nito. Si Kuya Jimmy pala ay isang manghihilot na namana niya sa kanyang ama. Mula noon, hindi na ako basta-basta lumalabas ng bahay tuwing gabi, kahit yusing-yusi na ako. Kung lalabas man ako, mga 4:00 na ng umaga, dahil bukas na ang tindahan ni Aling Melay. At hanggang ngayon, malinaw na malinaw pa rin sa isip ko ang mukha ng matanda. Ang mga mata niyang nanlilisik. Kung aswang man iyon, bakit nandito siya sa QC? Ako nga pala si Leia, pero mas kilala ako online bilang si InkMuse88. Simula na magtrabaho ako bilang freelance writer, nasanay akong gising hanggang madaling araw. Tahimik ang paligid, walang istorbo. Saktong ambience habang nagsusulat ako sa aking maliit na kwarto sa likod ng bahay namin. Isang gabi, habang nakatutok ako sa laptop, narinig ko ang katok. Napalingon ako agad sa pinto. Tumigil ako sa pagsusulat at tiningnan ang orasan sa taskbar. 3 a.m? Napakunot noo ako. Sinong kakatok ng ganitong oras? Lumapit ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Laking gulat ko na may makitang tray ng pagkain sa sahig. May pandesal, itlog, at chocolate drink. Napangiti ako ng bahagya. Si Mama siguro. Baka alam niyang puyat ako at naisipang dalhan ako ng merienda. Ang bait naman. Hindi ko na siya tinanong kinabukasan. Pakiramdam ko, maliit na bagay lang yun. Sweet gesture lang ni Mama. Pero kinagabihan, eksaktong 3 a.m. ulit. Binuksan ko ulit ang pinto. Ibang pagkain na naman. Banana Q at kape. Kinain ko rin. Nagpasalamat ako sa loob-loob ko. Pero hindi ko pa rin nababanggit kay Mama. Baka kasi mawirduhan siya kung pinapansin ko pa yung simpleng ganyan. Pero gabi-gabi na lang, hindi na tumigil. Eksaktong 3 a.m. Iba-ibang merienda. At lagi ring walang tao sa labas ng pinto. Sa totoo lang, medyo kinilabutan na ako. Pero inisip ko, wag kang praning. Baka si Mama lang talaga. Iba lang siguro trip niya ngayon. Isang gabi, habang ini-edit ko ang article ko, muli kong narinig ang katok. Pero iba na ngayon. Mas malakas at parang may galit. Tumayo ako at lumapit sa pinto. At dahan-dahang binuksan iyon. Nakita ko si Mama. Nakatayo lang siya sa harap ng kwarto ko. Nakangiti. Pero iba ang pakiramdam ko. Parang hindi siya yun. Parang may mali sa mukha niya. Pamilyar pero parang ginaya lang. Ang mga mata niya, walang emosyon. Para bang ngiti lang ang gumagalaw sa mukha niya, pero walang kaluluwa sa likod ng mga mata. "Ma?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin, sabay dahan-dahang lumakad palayo. Hindi ko na siya sinundan. Sinara ko agad ang pinto at isinandal ang likod ko.
Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, pinilit kong itanong, "Ma, ikaw ba yung nagdadala ng pagkain sa kwarto ko tuwing 3:00?" Napatingin siya sa akin na parang nalito. "Ha? Anong pagkain? Anak, tulog na tulog ako niyan. Di nga ako nagigising minsan kahit umuulan." Bigla akong kinilabutan. Hindi ako makagalaw. Tahimik kaming kumain pagkatapos nun. Paglingon ko, nakita ko ang tray na naiwan sa ilalim ng mesa. May bahid pa ng chocolate drink at parang pulang mancha. Simula noon, iniiwasan ko ng abuti na madaling araw sa trabaho. Hindi ko na rin binuksan ulit ang pinto kapag may kumatok. Pero minsan, naririnig ko pa rin. At minsan, pakiramdam ko may nakatitig lang mula sa labas. Naghihintay lang na muli ko siyang papasukin. Hindi ko talaga ugali ang magbahagi ng ganitong klaseng kwento. Pero kahit kaano ko subukang kalimutan, laging bumabalik. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatawid sa kahit anong madamong daan ng mag-isa. Kahit tanghaling tapat pa. Ako nga pala si Emmanuel, 50 years old. Nakatira ako sa Isabela. Taong 2018 yun. Gabi na ako nakauwi galing sa aking trabaho sa bayan. Gamit ko yung luma naming motor at dahil sanay na ako sa daan, naisip kong dumaan sa mas mabilis na shortcut pauwi. Isang maliit na daan sa gilid ng bundok. Ito ay patag pero hindi simentado. Mataas ang talahib sa magkabilang gilid at madalang lamang ang dumadaan doon. At madalas ay araw lang ako dumadaan doon. Pero sa pagkakataong ito ay 9:00 na. Nang makapasok ako sa daan, ramdam ko agad yung biglang pagbabago ng hangin. Tahimik, hindi presko, hindi rin mabigat, pero kakaiba. Sa gitna ng daan, 20 metro sa unahan ko, may tumawid. Akala ko aso. Pero isang babae. Maputi ang bestida, diretsong maglakad, hindi rin tumatakbo o nagmamadali. Malapit sa simentadong bahagi ng daan, may humarang na poste ng ilaw. Kaya ilang sekundong siyang nawala sa aking paningin. Pero nang lampasan ko yung poste, wala na siya. Hininto ko ang motor ko. Tiningnan ko ang magkabilang gilid. Walang ibang daan papunta sa kanan o kaliwa. Lahat ay puro talahib, puno at baku-bakong lupa. Bigla akong kinalibutan. Binuksan ko ang cellphone ko para gamiting flashlight. Pag-ikot ko ng ilaw sa kanan, may mukha. Hindi malinaw, pero ito'y maputla. Wala akong narinig na yapak, pero nandun siya sa pagitan ng mga talahib. Hindi gumagalaw at tila nakalutang lamang. Bumalikwas agad ako sa motor. Halos hindi ko maiapak ng tama ang paa ko sa aking kickstarter. Pero bago ko pa man mapaandar ang makina, ay narinig ko sa mismong aking tenga. Pero walang hangin, walang bulong, pero malinaw. Huwag kang tatawid. Tumakbo ang motor ko ng sobrang bilis. Kahit hindi ko naman pinipihit ng todo ang aking silinyador.
Hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa mismong crossing, papasok ng baryo namin, saka ko lang naramdaman na nanginginig yung mga kamay ko. Nagkwento ako sa aking tiyuhin. Napabuntong hininga siya. Sabi niya, ilang taon na raw ang nakararaan simula nang may babaeng estudyante na ginahasa at pinatay sa mismong dangyo. Matagal na raw siyang nagpapakita, pero minsan, kapag ang dadaan ay masyadong tiwala sa sarili, nagpaparamdam siya. Ang pinaka nakakatakot, 2 linggo patapos ang insidenteng yun, may napabalitang binatilyo na nawala ng kontrol sa motor sa parehong lugar. Tumama sa punong kahoy at ito ay namatay. Ayon sa testigo, nakita raw ito ng ilang segundo bago ang banggaan na parang may kinakausap sa gitna ng kalsada. Parang may pinipilit makitang hindi naman nila nakikita. Hanggang ngayon, tuwing lumalampas ako sa lugar na yon, nakaangkas na ako o may kasama. At kahit ang haling tapat, hindi na ako tumitingin sa daan na yun. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para sa mga susunod na kababalaghan. Kung may sarili kayong kwento ng katatakutan, ipadala lang sa aming email, baryonanglagim@gmail.com. Nasa description sa baba. Hanggang sa susunod, mag-iingat kayo.